Sama-samang nanood ang mga kaanak na ilang biktima ng extrajudicial killing sa unang araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon sa ilan sa kanila, nakikita na nila ang pag-asa para sa hustisya. May unang balita si Rafi Tima. People power laban sa mga extrajudicial killing, panawagan ng mga nagprotesta sa Boy Scout Circle sa Quezon City. Hindi pa natutuyo ang ating mga luha. Git ng Grupo Akbayan at simbahan at komunidad laban sa katiwalian. Babantayan nila ang pag-usad ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Dapat daw makonvict ang anilay utak ng mga pagpatay. Nagtipon-tipon din sa Maynila ang mga kaanak ng mga EJK victim bilang bahagi ng program Paghilom. Si Maria namatayan ng 2 anak noong 2016, unang bugso ng drug war. Habang nakaburo lang bunso, dinampot at pinatay naman daw ang panganay niyang anak. Masakit po yung ginawa sa amin ni Pangulong Duterte dahil binuto po namin siya. Bakit ginanon niya yung mga pamilya namin, pinatay niya. Dapat kinulong niya na lang, hindi niya na pinatay. Ang anak naman ni Nanette Castillo, binaril ng riding in tandem sa Tondo noong 2017. Sa tagal po ng panahon, hindi po kami maiinip dahil ito na po, nag-umpisa na po yung pag-asa para sa hustisya. Ang alaala ng mga namatay sa EJK ang layong panatilihing buhay ng Paghilom Mobile Museum. Tampok ang iba't ibang alaala ng mga EJK victim tulad ng mga larawan, diorama, damit ng isa sa mga namatay at mga death certificate. Nauna nang dinala ang Mobile Museum sa Senado at Kamara at ngayon nasa isang universidad sa Maynila. Makatutulong daw ito para maunawaan ng mga kabataan ang issue. It helps preserve memory and history, a call for an assurance that never again of such thing should be allowed to take place. Sa mga anak mo, hanggat nandito ako, magkakaroon ka ng hustisya. Titindig ako para sa iyo. Huwag ka mag-alala sa mga bata. Ang pagsisimula ng confirmation of charges hearing, palakpakan ng isinalubong ng mga kaanak ng mga EJK victim sa kanilang group watch sa Quezon City. Nagpalakpakan din sila nang magsalita si Attorney Joel Butuyan na isa sa mga common legal representative ng mga biktima. Nakasabit sa loob ng venue ang mga litrato ng mga biktima. Paalala kung sino-sino ang mga biktima na hindi na maibabalik pa. Sa Huwebes, pagkakataon naman ng depensa na maglabas ng mga ebidensya nila. In the coming days, the prosecution will present their evidence and we will attack it. We will say why that evidence doesn't show what the prosecution says it. We will be disclosing something which is crucial and fundamental to the case. Sa tingin daw ni Kaufman ay hindi sila matatalo at naniniwala siyang hindi kriminal ang dating Pangulo. I think he was a hero and it grieves me the fact that he's been spurned by his own people and hasn't been given an opportunity. If someone even thought that there was an aspect of criminality to anything that he did, an opportunity to defend himself in a Filipino court, not in a foreign court. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.